welcome sa ating Wednesday Word. Magandang gabi sa inyo lahat. Siyempre, pinag-usapan natin dito, it's all about prayer. So, pag pinag-usapan natin ng prayer, hindi maihiwalay yung faith. Hindi maihiwalay yung pananampalataya. Ngayon, kung mapapansin ninyo, nung nagtatagal na ang pagiging Kristiyano nyo, yung buhay pananampalataya parang humihirap. Parang humihirap yung buhay pananampalataya. Ang pagsubok ay patindi ng patindi. Hindi katulad ng bagong Kristiyano ka, puro ka answered prayer, kumbaga, pinadadama ka ni Lord para lalo kang sumampalataya at sumunod sa Kanya. Pero habang nagtatagal ka sa pagiging Kristiyano, mapapansin mo, gamit na yung faith mo, nababatak na to ng gusto, yung faith. At hindi lang siya basta nababatak, nasusubok. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, baka tayo hindi lang aware, pag-usapan natin yung enemies of a genuine faith. Yan. Ano ba yung mga kaaway ng totoong pananampalataya? Kapag ka ikaw ay hindi nahirapan sa yung pananampalataya sa Panginoon, pag-aralan mo mabuti, faith ba talaga to? Ano ba talaga ang reason bakit ako sumusunod pa sa Panginoon? Kasi maraming mga hindi makatagal sa paglilingkod sa Diyos Kasi nga, ang kanilang binabalikan, yung kanilang faith, pag gano'n, sumunod daw kay Lord, parang lalo ata ako nahirapan. Kaya iba yun ang magpakalalim kay Lord. Ayaw na nilang seryosohin ang pagsunod sa Panginoon kasi napansin nila, bumibigat ang mga pagsubok magmula nang maging Kristiyano tayo. So ngayon, pag-usapan natin, yung mga bagay na nangyayari, tukuyin na natin. Ano ba talaga yan? Bakit nga ba tayo may mga kahirapan sa pagsunod sa Panginoon? Ito yung mga pananampalataya natin na nasusukat. Kaya, mapapansin mo, bakit parang ang Christian life ko pahirap ng pahirap? Patindi na patindi. Kasi nga, merong mga enemies ang genuine faith. So, pag-usapan natin ngayon ay the enemies of a genuine faith. So, saan ito makikita? Sa aklat ng Lucas. So, if you have your Bibles with you, turn it with me sa chapter 5 na aklat ng Lucas, verses 1 to 6. Ito sabi ng Bible, one day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, that is the Sea of Galilee, the people were crowding around him and listening to the Word of God. So, pinagkalipumpunan siya ng mga tao si Jesus, sabi ng Bible, sapagkat siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Tandaan nyo ang itinuturo niya, Word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. So nakakita siya ng dalawang bangka na magkatabi na iniwan pa nun sa mandali ng mga mangingisda sapagkat sila ay nagbabanlaw ng kanilang mga lambat sapagkat natapos na sila. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water, pakidala-dala mo nga ito sa malalim-lalim na tubig, and let down the nets for a catch. Pakilayo-layo nyo nga itong aking inuupuan na bangka, punta tayo sa malalim-lalim, at ang sabi nito ng Bible, ay pakibaba uli yung mga lambat na inyong hinuhugasan. Yan ang sabi ni Jesus. Tapos sabi nito ng Bible, pumalag si Simon. Sabi niya, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Sabi niya, Master, magdamag po kaming nagpagal, wala kaming nahuli, na kahit na ano. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Ilang beses na ako narinig na binanggit ko na ito, nagamit ko na ito sa pag-share. Pero every time na babasahin natin ang salita ng Diyos, lagi siyang may sariwa na revelation. Ito yung sinasabi ko sa homiletics na kahit ang isang verse ay nagamit mo na, pero minsan pag pinabalikan sa iyo ni Lord, may panibago siyang revelation na tinuturo. Kahit halimbawa yung John 3:16, pag binasa mo yan, may ibang mensahe sa si Lord. Pag binalikan mo yan, may iba na namang mensahe. Ganun ang salita ng Diyos, laging sariwa. Ngayon dito, gusto kong pag-usapan natin, the enemies of a genuine faith. Alam niyo, sabi ng isang pastor, siya yung isa sa mga professor ko, kung gusto mo daw makagalit ang kongregasyon, ang church, mag-aral ka tungkol sa kabanalan. Bakit? Kasi pag nangaral ka tungkol sa kabanalan, marami ka makakagalit kasi ang church ayaw pinag-uusapan ng kabanalan. Gusto ng church mabuhay sa kasalanan,
Pag sila tinamaan sa preaching mo about kabanalan, magagalit sa'yo yun. Kaya kung gusto mong kasundo mo lagi ang church, huwag ka magpipreach tungkol sa kabanalan. Hayaan mo na sila mabuhay sa kasalanan, huwag mo sila ikukorek. Kasi pag nag-preach ka ng kabanalan, sasama ang loob nila, hanggang sa magtatampo, magagalit, hindi na sila aatin. Kaya sabi niya, kung gusto mong makagalit sila, mag-preach ka tungkol sa kabanalan. Doon makakalikha ka ng kaaway. Alam niyo, may malaking katotohanan yan sapagkat for 40 years of being a pastor, ay nakita ko yun. Kaya lang, hindi ka naman po pwede magsawalang kibo, lalo-lalo na kung ikaw ay Kristiyano, sapagkat ang ating pinaglalaban sa pang-araw-araw ay yung Christian living, yung pamumuhay, pananampalataya natin, na pinipilit natin, sinisikap natin na maging banal, sapagkat yun ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga lang, sa bawat araw na dumadaan, ay nasusubok ang ating pananampalataya. At hindi mo napapansin, merong mga enemies ang genuine faith. First enemy of a genuine faith. So, puntahan natin yung verse 4. Tandaan nyo ha, nandito, ang Panginoong Hesus, nangangaral siya ng salita ng Diyos, at siya ay nasa dalampasigan at pinagkakalipunan siya ng mga tao, sabi ng Bible. Kaya lang si Pedro at ang kalagayan niya ay nagbabanlaw na. Nagbabanlaw na siya ng kanilang lambat. Iniwan niya yung dalawang bangka nila at sabi ng Bible, nililinis niya na to. Actually, pag nakita kayo nag-prepare yan, nakasampay pa yan nakasampay. Pagkatapos, minsan binubuhusan pa yan ng tubig tabang para hindi siya dumupok. Minsan, pag may mga ilang sira, inaayos pa nila, tinatahi pa nila ulit yun. So, kaya ako ito binabanggit sapagkat nandun sa ganung kalagayan itong mga tao ito. Samantalang si Jesus naman, nangangaral. Sabay yun sabay. Habang sila, binabanlawan nila yung kanilang lambat, tinatahi, inaayos, wala nga kasi silang nahuli. Kasabay naman si Jesus nangangaral ng Ebanghelyo. Pero sabi ng Bible, sa di kalayuan, so habang nangangaral si Jesus, naririnig ng mga alagad. Naririnig ng mga alagad. So ngayon, ang sabi dito ng Bible, pagkatapos, samahan niyo na ako, verse 4. After he had finished, sabi niya dito, when he had finished speaking, na matapos na niyang magsalita, sinabi niya kay Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Tandaan nyo ibaba nyo nga kahit umuli itong mga lambat na inyong binabanlawan, inyong tinatahin, inyong piniprepare, at ang gawin natin ay idalhin nyo sa malalim-lalim. At huwag kayo magdadala ng isa lang. Ang sabi niya rito, let down the nets. Nets for a catch. So dito, ang unang-una na nagiging dahilan kung bakit nagiging kaaway ito ng ating pananampalataya, yung tinatawag na application. Application narinig niya na nangangaral si Jesus ng salita ng Diyos. Sa di kalayuan, naririnig niya yung mga sinasabi. Ngayon, narinig niya na yung salita ng Diyos. It's time to apply. Punta na tayo ngayon doon sa dagat. Apply na natin, natutunan natin. And some of us, we feel inconvenient when we come to application of the Word of God. Pumalag Pumalag dito si Peter, si Juan. No? Ang palag nila, Lord, magdamag kami na nang huli, wala nga kaming nahuli. Pero sabi niya, dahil sinabi mo, sige po, hulog namin. Alam nyo, pag binasa niya yung Bible, nung sinunod nila, nakita nila yung bunga ng pananampalataya. Dahil sinabi mo, Lord, okay, we believe in you. Dahil sinabi mo, sige, nakita nila ngayon yung bunga ng pananampalataya na halos yung kanilang bangka at yung kanilang lambat ay halos magkansisira. They began to break. So dito, ang mapapansin ninyo, after you heard a lot of God's word in your life, a time will come when you will be challenged to apply the word of God that you heard. Pagkatapos mo marinig ang mga pangangaral sa iba't ibang platform ng social media, minsan may nangangaral, makikita mo yan sa YouTube, sa Reels, sa TikTok, minsan maririnig mo sa church, minsan maririnig mo sa isang preaching, sa isang pakikinig mo, kahit sa headset. Ang dami mo nang narinig na word of God. Ang pakarami mo nang narinig. Pero hindi yun basta narinig mo lang,
to keep it with you, to keep it with yourself. A day will come when you will be challenged to apply it. Kaya nung tapos nang magsalita si Lord, ayan o, tapos na siya magsalita. It's time to apply. Tara, tingnan natin kung may natutunan kayo sa salita ng Diyos na aking ipinangaral. Ano nangyari? Sabi ni Lord, gawin nyo sa malalim-lalim. At pagkatapos, ibaba ninyo, hindi lang isang lambat, naku naman, pagod na naman to. Kaya sila, pumalag. Lord, magdamag kaming nagpagal. Nagpagal na nga ang sinabi, kumbaga, wala talagang nangyari. Kumbaga, yun ay salita ng isang taong walang gana. Magdamag kaming nagpagal. Sipin mo, ang tingin niya doon, nagpagal. Wala kaming nahuli. Tapos ngayon, pahuhuli mo, pabababa mo sa amin, araw na araw, napakalabo niyan. Pero dito, alam nyo, ang gusto kong makita ninyo, yung application. Marami sa atin, china-challenge ni Lord. I-apply mo yung Word of God. Di ba, napakinggan mo sa church. Napakinggan mo sa mga testimonies ng mga kapatid na simula nung isoli nila kay Lord, yung kompleto nilang mga ikapu. Sila'y pinagpala. Minsan sa likod ng isip, bakit kayo lang ba pinagpapala? Ako di naman Pero na-try mo ba? Na-challenge ka ba? Anong Word of God this week ang ini-apply mo? Anong Word of God last week ang natutunan mong bago na ini-apply mo? Kaya nga dito, marami sa atin, we feel so inconvenient in terms of applying the Word of God. Nagiging enemy yan kasi nga ayaw natin ng inconvenience. Isipin mo, paano mo i-apply ang Word of God, challenging you to do something kung hindi ka talaga naniniwala sa Diyos. Siya nga ibababa lang yung kanilang mga lambat, at dadalhin sa malalim-lalim. Ano ang pinag-uusapan ito? Magkukonsume na naman ng time yun. Kung minsan ayaw nating gamitin, minsan ayaw nating i-unleash, pakawalan. Ayaw nating i-activate, mabuhay muli. Yung ating pananampalataya, ayaw natin. Kasi ang tingin natin, pag ginamit ko yung faith ko, magpe-pray pa ba ako sa kagalingan ng anak ko? Wag na. Abala lang yan, punta na agad kami sa center. Daling ko na lang siya, total may pampa-check up naman ako. Alam nyo, yung mga walang pera, ang takbo niya sa Gethsemane. Kasi kailangan humingi ng prayer request. Pero ikaw na may pera ka, ang takbo mo doon sa center, doon sa clinic, doon sa private clinic. Kasi ang tingin mo, yung pag-apply ng faith ay abala. Dito, gusto ko isipin ninyo, yung application becomes an enemy of your faith. Bisan ayaw mong gamitin pero ano nangyari nung sinunod nila? Pero dahil sinabi mo, Lord, sige, gagawin namin, ano nangyari? Kita nila yung resulta ng application. Halos magkansisira, halos lumubog yung kanilang bangka doon sa pagpapalang dumating. So the first enemy of faith, of a genuine faith, is application. What makes it hard for you in terms of applying? Sumweldo ka, talaga, kailangan ko isoli yung ikapu, yung 10%. Yung iba, hindi nagagawa yan. Oo, talaga nagbibigay siya, pero hindi magbibigay yan ng buo. Kasi yun ay malaking challenge sa kanila. Ano ba? Kung minsan, pagpapatawad, sabi ng Bible, forgive others as I forgive you. Lord, sobra siya Pinamalita ako ganito Lord, pinagkalat ako sa social media ganito Nalaman pa nung crush ko Kung minsan, we feel so bad. At kung minsan, yung mga narinig mo salita ng Diyos na ibigin mo yung kaaway, ang hirap para sa yung i-apply yun. Kaya nga, ang application becomes an enemy of faith if you don't really believe in Jesus. Pag hindi ka talaga naniniwala kay Jesus, yung pag-apply ng Word of God ay malaking sagabal para sa iyo. Dito, Lord naman, ibababa ko talaga yung mga nets. Sipin mo, lay down or cast down all the nets. Plural yun. Lord naman, inaayos na nga namin to Piniprepare na to, hinuhugasan na to, tinatahi na namin to Ibababa uli at hindi dyan sa bukana. Sabi mo, dalhin pa sa malalim-lalim. At hindi lang isa. Plural. Cast down the nets. Naman, ibinabanlawan nga namin. Yung abalang yun, kukuha ng oras sa'yo. At kung minsan ayaw natin ng inconvenience. When you apply God's word, it becomes inconvenient for you. That's why applying your faith ang nangyayari para siyang sagabal para sa iyo. Kaya dito, one of the enemies of a genuine faith, yung application. You believe in God, but you don't want to use your faith. Abala yan. Ayoko niyan. Ayoko ng by faith. Bibili na lang ako ng, ano ba yung bibili na yan?
Bibili ko na lang, hindi ako magpe-pray. Magpe-pray man tagal-tagal. Wag na, ayoko mag-pray. Bibili ko na lang yan. See? Ayaw natin gamitin o pakawalan yung ating pananampalataya, which becomes an enemy of faith. Yung tinatawag nating application. Number 2, verse 4 uli. Ano ang nagpahirap dito? Ang sabi dito ng Bible, pag binasa ninyo, ito yung sinabi ni Jesus. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets," plural, "for a catch." Ang sabi ni Simon, Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." Grabe. Ano yung number 2 na pangalawa na alam niyang mahirap? Alam ni Jesus na matuturuan niya ng leksyon 'tong mga 'to. Pag maniwala lang kayo sa akin, makakakita kayo ng himala. Kapag kayo naniwala, makakakita kayo ng himala. Pero hindi niyo pa inuumpisahan eh. Nagrereklamo na kayo eh. Bakit? Ano yung nirereklamo niya? Ibababa nga daw. When I say daw, kasi pwede kasi hindi sundin. Pero pinagpasyang sundin. Ang sabi ng Bible, ibaba lahat ng lambat, all the nets. Ano yung number 2? Hindi lang yung tinatawag natin na application, kundi yung actualization. Ina-actualize na. Lord, ang hirap ng pinapagawa mo. Minsan ganyan tayo eh. You know that God can do something for your life, pero nahihirapan kang gawin, ayaw mong sundin. Kasi alam niya kung paano niya lilinis yung mga lambat, yung pagod. Lord, gutom na kami, we worked hard all day, all night. Sabi niya, napagod kami, nagutom kami, we were tired, we were exhausted, and now you wanted us to let those nets be back at the middle of the sea. Ibabalik na naman muli namin doon sa gitna ng karagatan. At ang sabi dito ng Bible, kung mapapansin ninyo, ay ang kanilang reklamo ay magdamag kaming nanghuli. Magdamag kaming napagod, wala kaming man lang nahuli. Tapos ngayon, ipabababa mo. Sometimes when you actualize your faith, minsan nakikita natin agad yung hirap. Naku, mananalangin tayo, kailan pa ito sasagutin? Minsan inip na tayo. Ayaw pa. Ilang beses ka nang nabasted, pero grabe ang pananampalataya mo. Hindi. May araw din na sasagutin ako nito. Kaya kapag ina-actualize na natin yung faith natin, sabi ni Lord, anak, gusto mong i-bless kita, i-bless mo ang church. Na gusto mong pagpalain kita, pagpalain mo ang church. Ayaw mo, pumapalag ka. Kaya ngayon, sige na nga, gagawin ko na. Hindi, ayaw mo eh. Actualization na. Doon na yung pahirapan. Minsan hirap na tayong bumitaw pagdating sa gawain ng Panginoon. Kaya ako ito binabanggit. It becomes an enemy. Kasi nung sinunod nila yung sinabi ni Lord, lay down all the nets, punta kayo sa malalim-lalim. Sabi niya, we've worked hard all night. Nagpagal kami, wala kaming nahuli. We've caught anything, nothing. Sabi niya, we've caught nothing. Sabi niya, i-actualize kasi niya. Uulitin pa ba namin yung hirap na inabot namin kagabi? Actualization eh. Gagawin na namin ba ulit? Wala nga nangyari, Lord. Lord, wala nga nangyari. Uulitin na naman ba namin? Actualization yun eh. Kapag kasi nakaranas tayo ng walang resulta, kung minsan napapagod tayo sumampalataya kay Lord. Pero tandaan nyo, nung mangisda sila, wala doon si Lord. Yung wala silang nahuli, wala doon si Lord, walang gabay yun. Pero dito, si Lord na nagsabi ng instructions. Cast down all the nets, and then, punta tayo sa malalim-lalim. May instruction eh. Kaya nung sumunod sila, sabi ng Bible, ang kanilang nahuli ay halos magkansisira yung kanilang lambat at halos lumubog yung kanilang bangka. Pero, kailan nangyari yun? Kailan sila nakahuli ng marami? Nung sinunod nila yung instruction. Pero ayaw nila yung actualization kasi meron silang sad and bad experience nung gabi. Kumisan pagka maraming beses ka nang nadala sa buhay, pati si Lord, hinahatulan mo yung kaya niyang gawin. Sabi ni Lord, mga anak, baba niyo uli yung mga nets. Mahirap kasi para kila Simon, Pedro, kasi plural eh. Nets naman. Nahirapan nga kami isang pa ito para ayusin. Ito na naman ba tayo, Lord? Uulitin na naman ba namin yung pagod? Hindi pa nga kami kumakain, Lord. We are exhausted. Ulitin na naman natin. Yun yung actualization.
How about you? Kumusta ka? When God said, anak, believe my word. Hold on to my word. Sige na, sumunod ka na sa akin, gawin mo na yan, anak. Kailan ka nahirapan? Kailan ka umangal? Kailan ka bumalag? Kailan ka nangayaw? Pero nung sinunod mo, nakita mo resulta, oh, hindi pahiya pa tayo kay Lord. Pero nangangatwiran tayo yung actualization. Ayaw natin nun. Hanggat maaari ang gusto lang natin, susunod ako Lord, pero yung walang hirap. Nadala na nga ako nun, wala nga nangyari. Ang sinasabi kasi ni Lord, if you believe in me, let's do it now. Kung nananampalataya kayo sa akin, let's do it now. Dalhin nyo sa malalim-lalim yung mga lambat. May S, mga lambat. No? So yung nakita natin dito, pumalag sila, Lord, we've worked hard all night and we've caught nothing. But because you say so, yan na. Dahil sinabi mo, sige Lord, actualize namin, gagawin namin ulit. At ang sabi ng Bible, halos magkansisira ang kanilang lambat, halos lumubog ang kanilang bangka sa dami ng kanilang mga huli. Second enemy of genuine faith, yung actualization. The enemy himself, the devil himself, doesn't want you to obey God. Tinatamnan kanya ng pagdududa. Tinatamnan kanya ng magagandang kapwiran para huwag kang makasunod sa Diyos. Tinatamnan kanya ng maling kaisipan upang huwag kang sumunod sa Panginoon. Pero ano nangyari? Nung sumunod sila, nakahuli ba sila? Nung inactualize nila yung utos? Yes. There is no substitute for obedience. Walang kapalit ang pagsunod sa Panginoon. Okay? Punta natin yung pangatlo. Yung pangatlo, tingnan natin yung verse 5. Dahil nyo ha, pinag-uusapan natin dito is the enemies of a genuine faith. Una, yung sinasabi natin na application. Ang hirap i-apply ang salita ng Diyos if you don't believe in Jesus. Meron kang mga reasons, meron kang mga apprehensions, meron kang mga dahilan. Pero pag naglinaw ang isip mo, masasabi mong, but because you say so, sige po, let's do it, Lord. Yun yung application. Number 2, yung actualization. Uulitin pa ba namin yung hirap na inabot namin kagabi? But because you say so, let's do it, Lord. At nakita nila ang resulta na sila nga ay pinagpala ng Panginoon. Pangatlo, verse 5. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Plural, lahat. Dito, bago niya inihugos muli sa tubig, doon sa may bandang malalim-lalim, yung mga lambat, nangatwiran muna siya. Sinabi na niya agad na wala silang nahuli. Lord, ayokong maulit ang karanasan ko kagabi. Lord, yun ha, gabi pa yun ha, hindi kami nakahuli. Ngayong araw na araw, makakahuli ba kami? But because you say so, sipin mo ha, Lord, kagabi wala kami nahuli. Ano yung pangatlong enemy of a genuine faith? Nauna na yung sinabi nating application and actualization. And number 3, yung analyzation. He tried to analyze everything. Lord, wala nga eh. Kagabi, alam mo ba nangyari, Lord? Inisa-isa niya. Oh. We've caught nothing. We've worked hard all night. Inisa-isa niya, inanalyze niya. Alam mo, Lord, gabi yun, wala kami nahuli. Pero Lord, ngayon, araw na araw. Lord, ngayon, araw na araw. Ano may makakahuli nga? But, because you say so, I will let down the nets. At, true enough, kita natin, nakahuli sila. At halos magkansisira, halos lumubog yung kanilang bangka, halos magkansisira yung kanilang lambat. Alam nyo kung minsan, yung analyzation ay malaking problema kahit sa giving. Alam mo, sabi ng Bible, the more you sow, the more you reap. Mas marami ka itinatanim kay Lord, mas marami kang aanihin. Mas marami kang mga taong tinutulungan, mas marami ang mga tutulong sa iyo. Dito ang sinasabi ko lang, analyzation. Remember this. Faith doesn't need to analyze. Ang faith doesn't need to analyze. You just have to actualize. Ulit ha, faith doesn't need to be analyzed. You just have to actualize. Hindi mo kailangang i-analyze.
Eh Lord, wala kang huli magdamag, oh. Inanalyze siya talaga. Tapos ngayon, araw na araw, pupunta tayo sa malalim. Tapos lahat pa talaga ng lambat. Eh Lord, gutom na ako. Lord, I'm tired, I'm exhausted. Pero dahil nga, gamit namin itong lambat, binabanlawan na namin, inaayos namin kasi papahinga namin. Kasi mamayang gabi, maglalambat kami uli. Tapos ngayon, hindi pa nga tapos to Lord eh. Dadali na naman sa malalim. Ito sa araw na araw, saan kami makakuha? Kung ang layo ng pupuntahan natin sa malalim-lalim, magpapagod na naman ba kami? Analyzing. Analyzation won't help. Lalong-lalo na pagdating sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Eh walang matitira sa akin. Bibigay ko to kay Lord, paano na ako, paano na ako, paano na ako. Alam nyo, ito, kwento ko na lang sa inyo. Napakahirap pagka hindi mo kilala si Lord. Pero pag kilala mo si Lord, hindi ko lalahatin ha. May mga kapatid tayo, ultimo pambili ng gamot nila. Pagdating sa gawain ni Lord, ibibigay pa niya para kay Lord. Knowing that God will provide. The reason why I'm saying that is because analyzation is the third enemy of a genuine faith. Hindi ko hindi pwedeng analyze ang analyze. Analyzation is an enemy of faith. You cannot analyze God. You can only experience God. Hindi mo siya pwedeng i-analyze ng i-analyze si Lord. Lord, paano kung ano? Lord, paano kung ano? Hey, it's not faith. Pag puro ka analyzation, hindi yan faith. Faith is believing that God will not only provide, but God can provide. Kung baka hindi ka lang naniniwala that God can, but God will. Yun ang paniniwala mo dyan on how God will do it, you believe in God. Kasi alam mo yung karanasan mo sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, third enemy of a genuine faith, analyzation. Stop analyzing God. O ano nangyari? Hinintuan niya rin yung analyzation niya. Lord, walang nangyari. Nagpagod kami magdamag. Nagpagod kami. Lord, wala kaming huli magdamag eh. But, huminto siya eh. But because you say so, sige Lord, I rest my case. Hindi ubra, alam mo, hindi ubra ang analyzation. I rest my case. I'm choosing to believe you. So, ano nangyari? Yun. Yung huli nila, halos magkansisira. Yung kanilang lambat, pati yung bangka. Kumusta ka kapatid? How your faith is being destroyed by analyzation. Most of us cannot fully trust God because we try to analyze things from our own perspective. If you want to analyze things, analyze it in light of God's word. Makikita mo na lahat ng sumampalataya sa Diyos, hindi binigo ng Diyos. Huwag mo i-analyze ang lahat ng bagay. You cannot. Kaya nga ang Diyos hindi kaya ipaliwanag ng science eh. Kung paano, hindi niya kaya ipaliwanag yun. Kaya nga ang isang Kristiyano, pag na-born again, ang alam ko lang, tinanggap ko si Jesus. Tapos, nung tinanggap ko si Jesus, ito na, nakita ko, nagbago na ako. Katulad yan ng sinasabi ng Bible na umiihip ang hangin kung saan ito ibig. Pero hindi mo alam kung saan galing yun. Merong cause and effect. I know there is a wind kasi merong nagmumove. Pero where that wind came from, I do not know. Ganon din ang pinanganak na muli. Hindi ko alam paano ako nabago, pero tinanggap ko na si Jesus. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. You cannot explain that. Same with faith. When you have faith in God, you cannot explain that. Pero in you, you believe that God is true. At napakaraming beses mo nang naranasan na ang Diyos ay totoo. You cannot explain God. You can only experience God. Kaya mga kapatid ngayong gabi, be watchful of the enemies of a genuine faith. Baka kaya hindi mo mapakawalan yung pananampalataya mo. Kung bakit hindi mo ma-unleash, mapakawalan yung pananampalataya mo kay Lord. Bakit hindi mo ma-activate, hindi mo mabuhay muli ang pananampalataya mo, ay dahil sa mga enemies na to of a genuine faith. You ask yourself, do you feel so tired actualizing the Word of God? Lord, sinabi mo to eh. Hahawakan ko to. Actualize it. Pero please, don't ever analyze God. You cannot analyze God. Hindi mo siya kayang ipaliwanag. Hindi mo siya kayang, you can only describe the feeling, pero hindi mo kayang i-analyze kung anong ginagawa ng Diyos o paano ito ginagawa ng Diyos sa buhay natin. So, ulitin ko ulit, what are the enemies of a genuine faith? Number one, yung application, actualization, and analyzation. Stop analyzing ka. Now, punta tayo sa conclusion. When faith replaces doubt, the impossible becomes possible.
napalitan ang pagdududa ng pananampalataya, ang mga imposible ay nagiging posible. Magandang magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Welcome sa ating Wednesday.